Hola mga kabayan, welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Tutong Rods TV, isang OFW dito sa Spain. Alam ko pong hindi nyo pa po ako kilala kasi bagong gawa lang po itong aking YouTube channel. Pero sana, makikisubscribe po ako kahit hindi nyo po ako kilala. At maraming salamat po in advance. Sa video po pala na to ay pag-uusapan po natin yung kung paano ba ako nakarating dito sa Spain. At sa dinami-dami ng bansa dito sa Europe, bakit Spain ang napili ko? Kung interesado po kayo, just keep on watching. So, paano nga ba ako nakarating dito sa Spain? Unang-una po ay nanggaling po ako sa Pilipinas, nag-apply po ako dito. Sa isang bansa po dito sa Europe. Sa kasamaang palad ay natanggal po tayo doon sa kumpanyang pinapasukan ko. Pero hindi naman po ako pinauwi ng Pilipinas. Hinanapan po nila ako ng ibang kumpanya. Tapos habang naghahanap sila ng kumpanya ay naghahanap din ako ng bansa na malilipatan. At napili ko nga po itong Spain. Una ay may pamilya po ako rito. Dalawa po ang pamangkin ko rito at isang pinsan. Habang po naghahanap sila ng aking malilipatang kumpanya ay nag-decide po ako na pumunta rito sa Spain. Kasi bago ako pumunta rito, nag-research din po muna ako. Hindi po ako basta-bastang pumunta lang rito agad-agad. Tapos based sa research ko po ay maganda po ang kalakaran po dito sa Spain. At ang kagandahan dito sa Spain ay sa mga immigrant kagaya ko, isa akong immigrant. At kung TNT ba kung tawagin, sa mga TNT ay binibigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng legal papers, legal na papel dito para makapagtrabaho ka po dito ng legal. Ang kailangan mo lang po ay kailangan naka-register ka kung saan ka bahay nakatira at kailangan na magstay dito ng 2 years. Dati po kasi 3 years ang kailangan, pero ngayon ang requirements na nila ay 2 years. Buti nga't binago at binabaan. At bakit po kaya Spain ang pinili ko? Sa dami-dami ng bansa dito sa Europe, bakit Spain? Kasi based sa research ko po ay ang Spain ang may madaling mag-process ng legal papers. Yung nga sabi ko, 2 years lang. Pwede ka na po mag-apply ng iyong legal papers. Based po sa research ko ay maganda po ang kalakaran dito ng kanilang gobyerno. For example lang po dito ay maganda ang kanilang healthcare. Number 1 po yun. Dahil po basta magbabayad ka lang po dito ng SSS mo or seguridad kung tawagin nila, ay free na po ang inyong hospital. Kahit anong po pong sakit ang meron ka, free po dito. Wala ka pong babayaran. Ang balita ko po nga po eh, pati po gamot ata may discount na. Basta sa public hospital ka lang po. Yun po ang kagandahan dito sa Spain. Maluwag dito sa mga immigrant na tulad natin. Tsaka binibigyan kanila ng pagkakataon na magkaroon ng legal papers. Tsaka yung gobyerno nila, napakaganda po dito. Sobrang dami na rin po ng Pilipino rito. Pero po hindi ko po kayo ini-encourage na pumunta rito ng wala po kayong legal papers na pupunta rito. Kasi baka po hindi man natin hinihingi. Nag-encourage ako na pumunta kayo dito tapos nagkaroon kayo ng problema. Ako pa po ang nasisi. Huwag naman po sana. Pero kung nasa sa inyo po yun, kung pupunta kayo dito, nasa inyo po yun. Pero hindi ko po kayo ini-encourage na pumunta rito. At disclaimer lang po hindi po ako expert about dito sa Spain. Kung may mali man po akong sinabi tungkol dun sa mga sinabi ko,
Pakicorrect naman po ako sa comment section. Maraming salamat. At kung nagustuhan mo po yung aking video ay makikihingi naman po ng thumbs up at makikisubscribe po. At kung di nakakaya po, pa-share na rin po. Thank you. Thanks for watching.